Mga kaibigan, maligayang pagbabalik ho sa Pinas Balita. Ngayong araw po ng Martes, November 4, 2025, patuloy po tayong nakamonitor sa pagkilos at galaw po kasama na ang direksyon at yung mga lugar na madadaanan pa ng bagyo o Typhoon Tino sa mga susunod po na mga oras. Ngayon, titignan natin yung mga kategorya kung ang Typhoon Tino ay lalakas pa nga ba into Super Typhoon category. Lahat po yan ay aalamin natin. Pero bago ho natin yung simulan, baka naman ho pwede akong humingi ng pabor at request na i-like din lamang yung video natin bilang pagsuporta. So tignan na muna natin yung ating pinaka-live weather system na ginagamit at ipapakita ko sa inyo mabuti may matindi or malaking pagbabago sa kanyang nagiging kilos. Sa ngayon kasi medyo humina yung kanyang pagkilos pa westward at kung makikita po ninyo, nasa gitna na siya ng Visayas area. Yung sirkulasyon ng hangin niya or spiral clouds ay nananatili pong malakas. Sa huli pong pagtatala ay naitaas na o tinaas pa rin po. Nasa warning signal number 4 pa rin po tayo sa ilang bahagi po ng Visayas kasama ang Mindanao. Apektado rin ng warning signal ang ilang bahagi ho ng Luzon. Sa huling pagtatala po natin, ang bagyong Tino po ay huli pong namataan. Nandito po siya sa may Masbate at Iloilo Doppler Weather Radar vicinity po ng Sagay City, Negros Occidental. At yung lakas ho ng hangin niya sa ngayon medyo tumindi na. Nasa 150 kilometers per hour ang lakas po ng kanyang hangin. At meron po itong bugso. Ito, take note, yung bugso niya ho, ito yung pinaka sinasabi nating hagupit ng hangin. May mga update tayo nakita na talaga natatanggal yung mga bubong. Ang tindi po ng pinsala, nasa 205 kilometers per hour ang bugso ng kanyang hangin. At meron pong pagkilos pa west northwestward sa bilis po na 25 kilometers per hour. Ngayon, alamin na muna natin yung warning signal number 4 sa mga lugar na apektado ng bagyong Tino o Typhoon Tino. At bukod dyan, meron tayong nakikita na panibagong sa mapa ng panahon na posibleng sumunod sa kanya. Actually, ito ay isang ganap pa lamang na low pressure area pero nagbabantang sumunod agad dito kay bagyong Tino. So sa huling pagkatala natin, ang signal number 4 ay nakatala sa ilang bahagi po ng Visayas. Kasama dyan ang western portion po ng Leyte. Kasama rin po ang northern portion po ng Cebu. Ang daming mga lugar po na apektado including Camotes Island at Bantayan Islands. Kasama rin po ang northernmost portion ng Negros Oriental, northern portion po ng Negros Occidental. Kasama rin sa apektado ng signal number 4, ang bahagi po ng Guimaras, Capiz, Iloilo, central at southern portion po ng Antique. Yang mga lugar po na yan ay apektado ngayon na tinatawag natin na signal number 4. Apektado rin ng signal number 4 ang southern portion po ng Aklan. Pag sinabi naman natin na signal number 4, ito makinig ko kayo, within 12 hours, dyan po mararamdaman yung pinakalakas ng kanyang hangin. Yan po ay nagtataglay ng bilis ng hangin na 118 to 184 kilometers per hour na lakas o bilis po ng paghangin. So bukod po sa Visayas mga kaibigan, nakataas naman ang wind signal number 3. Ito po, makinig po kayo sa ilang bahagi ho ng Luzon. Dahil po yan sa trap or extension ng kanyang hangin. Kung makikita nyo, yung umiikot na hangin na yan, yan po yung extension ng pinaka bagyong Tino. Yung pinakamata niya, ito, yung nasa labas na umiikot, yan po yung nakakaapekto. So mas mababa yung warning signal dyan. Sa Luzon, nakatala po ang signal number 3 sa western portion po ng Masbate. Kasama po ang northernmost portion ng Palawan. Kasama rin ang Calamian Islands at Cuyo Islands. Sa Visayas area, ito, apektado din ang signal number 3, the rest po ng Leyte, Biliran, northern portion po ng Bohol. Kasama rin po dyan ang bahagi po ng central portion ng Cebu. Actually, mas marami po, dumadami pa yung mga lugar na apektado. So, dapat po maging alerto at maging handa po tayo. Kasama rin sa signal number 3 ang northern portion po ng Negros Oriental at central portion po ng Negros Occidental. Kasama rin ang Aklan, the rest ng Antique, including Kaluya Islands. So, ang signal number 3 natin, meron itong warning lead time sa loob ng 18 hours. Diyan po yan mararamdaman o mararanasan ang epekto or hagupit ng bagyong Tino. Nagtataglay ng hangin na 89 to 117 kilometers per hour. Ang signal number 2 naman natin, ito ho,
ay nakataas pa rin sa ilang bahagi po na Luzon. Ipapaalala ko na habang papalabas ng ating landmass ang Bagyong Tino, binababa yung warning signal. So dapat po malaman din natin yung mga lugar natin kung anong warning signal na ba tayo. So ito po, para hindi na po kayo magtanong, pakinggan po nating mabuti. Sit back and relax lamang po kayo dyan at huwag muna lumabas ng bahay, lalo na po yung mga lugar na direktang apektado po ng Bagyong Tino. Sa Luzon, nakataas ang signal number 2 sa western portion po ng Masbate pa rin, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion po ng Occidental Mindoro, kasama ang Romblon, kasama rin po ang northern portion po ng Palawan. Sa Visayas, meron pa rin tayong signal number 2 sa western portion po ng Samar. Kasama rin sa apektado ng signal number 2 ang dares po ng Cebu, central portion ng Negros Oriental, dares po ng Negros Occidental, southern Leyte, at dares po ng Bohol. Signal number 1 naman natin, medyo marami din yung mga lugar pa na apektado nito. Actually, medyo mahina yung signal number 1 at kapag mas lumayo pa ang Bagyong Tino ay ibababa po o aalisin yung warning signal number 1 sa mga apektado nito ngayon pong araw o Martes po. Sa Luzon, apektado pa rin ang signal number 1 ang bahagi ng Sorsogon, dares po ng Masbate, including Ticao Islands, Burias Island, Albay, dares po ng Oriental Mindoro, northern and central portion po ng Occidental Mindoro, kasama rin po ang southern portion ng Quezon, Marinduque, southern portion po ng Marinduque, ilang bahagi ng central portion po ng Palawan. Sa Visayas, meron rin tayong signal number 1 sa northern Samar, eastern Samar, dares po ng Samar, ilang bahagi o dares po ng Negros Oriental, kasama po ang Siquijor. Sa ilang bahagi ng Mindanao, apektado po ng signal number 1 dahil doon sa tropical extension po ng Bagyong Tino, ang Dinagat Islands, northern portion po ng Surigao del Norte, at kasama po ang Camiguin. Pag sinabi ho kasi natin na warning signal, ito yung hangin na tumatama or nagbibigay ng epekto dito nga po sa Eastern Visayas, Visayas area, Luzon at Mindanao dahil sa Bagyong Tino. Tinalakay natin noong nakaraan na hindi po nangyari yung senaryo natin na kapag ito'y direktang naglandfall na sa kalupaan po ng Visayas ay hihina siya or mababawasan yung pressure niya. Hindi po siya humina bagkos ito ay nagme-maintain lamang sa pagiging typhoon category. Alam nyo kaya hindi po siya humihina. Wala na kasi siyang magiging impact o wala na siyang masyadong sasaluhin sa area po ng Eastern Visayas dahil bukod sa mga lindol, noong mga nakaraang bagyo ay tinamaan din po ang bahagi po ng Eastern Visayas, yung Visayas area. Kaya hindi po nakakapagtaka na nawala po yung impact or hindi po humina itong Bagyong Tino. Ngayon alamin natin yung mga susunod na mga lugar na kanyang dadaanan. Napaka-importante po nito dahil kailangan natin mapaghandaan yung mga senaryo na pwede pong mangyari. Mamaya pong alas 5 ng hapon dadaan po ang Bagyong Tino sa coastal water po ng Barbasa, Antique. Tataglayin pa rin niya ang 140 km per hour na lakas ng hangin, typhoon category pa rin. At bukas naman po ng alas 5 ng umaga, dadaan naman siya sa coastal water po ng El Nido, Palawan bilang isang typhoon category pa rin, 150 km per hour na lakas ng hangin. Bukas naman po ng alas 5 ng hapon ay dadaan naman ng Bagyong Tino, 415 kilometers west of Coron, Palawan po. At eto, pagdating naman ng araw po ng Huwebes ng alas 5 ng umaga, ang Bagyong Tino po ay lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility 700 kilometers west of Coron, Palawan, nasa labas na ng ating PAR. Ipapaalala ko sa inyo, kapag lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino, hindi po ibig sabihin nito ay mawawala na yung kanyang epekto sa mga lugar po na naaapektuhan ng pinakasirkulasyon ng hangin niya. Kung isusum out natin, kung isusum in natin, makikita nyo yung pinakasentro niya, nandyan ho yung pinakamalakas na impact. At yung umiikot naman ito, yung hangin na yan po yung tinatawag natin na spiral clouds or yung trap or extension po ng Bagyong Tino. Actually, wala na nga yung northeast monsoon natin dito eh. Noong nakaraan, siya ang pangunahing weather system na nakaka-apekto, lalo na po dyan sa extreme northern Luzon. Ngayon, nawala ho dahil po sa lakas ng impact ng Bagyong Tino. Ngayon, talakayin muna natin at alamin natin itong banta ng panibagong low pressure area na nagbabanta rin na pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito po sa ngayon ay nasa high chance na maging isang ganap po na tinatawag natin na tropical depression. Huling pagkatala, ito ay may lokasyon na 2,165 kilometers east of northeastern Mindanao at may lakas ng hangin na 35 kilometers per hour.
Kapag ito po ay mas lumapit pa dito po sa pinakabuntot ng Bagyong Tino, posibleng hatakin ito ng Bagyong Tino. Basta magkaroon sila ng distansya na 1,700 kilometers. Yan, magkakaroon tayo ng hatakan ng bagyo dyan. At syempre, yung mahinang bagyo ang mahahatak. Kapag ito naman po yung naging bagyo, tatawagin naman po itong Bagyong Juan kapag nakapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Wala pa naman itong direktang epekto o tinakadirektang magiging direksyon, kaya patuloy din natin yung imo-monitor. Ngayon, meron po tayong nakataas din na heavy rainfall warning dahil po ito sa banta ng Bagyong Tino. Aalamin natin, iisa-isahin po natin yung mga lugar na makakaranas po ng malawakang pag-uulan dahil po sa epekto ng Bagyong Tino. So ngayon po, dito naman tayo sa ating heavy rainfall warning. Dahil po sa banta ng Bagyong Tino, meron tayong nakataas ngayon na 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Eastern Samar. Kasama rin po ang Southern Leyte, Dinagat Islands, Cebu, Negros Occidental, Surigao del Norte, Aklan, Iloilo, Guimaras at sa may Capiz. Meron din po tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa may Northern Samar, Oriental Mindoro, Sorsogon, Biliran, Samar, Bohol, Camiguin. Kasama rin ang Antique, Siquijor, Negros Oriental, Romblon, Masbate, Misamis Oriental. Kasama rin ang Agusan del Norte. 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan ngayong araw po ang aasahan natin dyan sa Surigao del Sur, Batangas, Catanduanes, Albay, Palawan, Marinduque, Occidental Mindoro, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Agusan del Sur, Bukidnon, Sarangani at Lanao del Sur. Bukas naman po ng hapon, 200 mm sa dami ng pag-ulan ang ating aasahan dito naman po sa Palawan at sa may Antique. Meron ding 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan bukas ho ito ng hapon dyan po sa may Romblon, Oriental Mindoro, Cebu, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Aklan at sa may Capiz. Meron ding 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan bukas po ito ng hapon dyan po sa may Occidental Mindoro, Marinduque, Misamis Oriental, Camiguin, Zamboanga del Norte, Batangas, Lanao del Norte, Southern Leyte, Samar, Biliran, Negros Oriental, Siquijor, Bohol, Misamis Occidental at sa may Masbate. Nakikita nyo mabuti, napakalawak at napakadami ng mga lugar na nasasakop ng nararanasan po ng heavy rainfall warning. So hindi biro ang Bagyong Tino. Sa ngayon, yung mga hindi apektado ay magpasalamat tayo sa Diyos dahil nga po malayo sa atin ang pinakasentro at pinakamata. Pero kung titignan nyo mabuti yung sitwasyon ng mga kababayan natin dyan po sa Visayas area at medyo pa baba or medyo baba ng konti ng Mindanao ay sobrang nakakaranas kayo ng takot. Ipanalangin po natin na sila ay maging ligtas at yung safety ng mga kababayan natin lalo na doon sa mga susunod na lugar na posible pa nitong madaanan. Sa ngayon, kabayan, yan kaibigan, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Muli, ito po, ako po ang Pinas Balita, muli naghahatid ng pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat.